For today's ulam, ayan, gagawa tayo ng dinuguan. Mayroon tayong garlic, tsaka sili, ayan, labuyo. Mayroon tayong siling haba, and then yung ating kamatis and onions, ayan. Meron tayo din na paminta, ayan, then yung asukal. Yung iba kasi hindi naglalagay, pero pang balanse yung asukal. Then mayroon tayong iodized salt, and yung ating pork, pinili ko yung may medyo taba-taba naman siya para hindi nakakasawa yung puro laman, di ba? So, ito na po yung ating pork, and then yung ating dugo. So, ayan. Ito yung ating gagawing pang dinuguan. At heto na po ang procedure natin sa ating pagluluto. Lagay muna tayo ng mantika sa ating kawali. Ayan. Then, pag mainit na, lagay natin yung sibuyas. Inuna ko po yung guys na sibuyas para, kasi ang sibuyas hindi masyado, hindi siya mabilis maluto. O, hindi siya mabilis na masunog. Unlike sa bawang. Kasi ang bawang madaling masunog eh. So, sunod na natin yung bawang. Marami tayong bawang ngayon kasi mura yung bawang natin. But sibuyas sa Pilipinas ay 120 pa din ang kilo. And then yung kamatis natin ang susunod nating ilalagay. Ayan, nag-guide ako guys ng dalawang sibuyas, and then yung ating isang buong bilog na bawang, and mas masarap kasi maraming bawang eh. So susunod natin dito yung ating kamatis. Ang kamatis ko guys ay 2 piraso lang. So lulutuin natin yan hanggang sa madurog yung kamatis. Yung hindi na niya natin malalasahan yung kamatis. Ayan. So, kailangan durog na durog yung kamatis natin para hindi na nila malasahan sa dinuguan. So, ito po ay version ko din. Kasi mayroon din ako nakitang may kamatis din. I think sa Bulacan yun or Pampanga. Mayroong kamatis yung dinuguan. So, ayan po, luto na po yung ating kamatis. Nadurog na po yung kamatis natin. Isusunod natin dyan yung pork. Ayan. Nilinis ko ng maigi at tinanggalan ko yung pork natin ng sabaw. Ayan. Ng tubig. Para hindi siya masyadong matubig. Kasi isasangkot siya muna natin guys. Yung ating baboy o yung pork. Ayan. Diba nakita nyo naman wala siyang tubig, diba? So, hayaan lang natin yung baboy, yung pork natin na lumabas yung kanyang tubig. So, mostly kasi guys, may tubig yung manok or kaya yung baboy, mayroon siyang tubig. So, nagtutubig siya. So, takpan muna natin siya hanggang sa lumambot at nasangkot siya ulit natin. Ang gusto ko nito guys, yung medyo tutong-tutong siya para mas masarap, diba? So, medyo toasted siya. Pero, maglalagay tayo nito ng water, ng tubig, para palambutin ulit natin yung ating pork. Mabilis lang malumambot ang pork na ito. Hindi ito masyadong matigas. Kasi may laman siya at medyo may taba. Kaya napakabilis niyang lumambot. Ayan. Sangkot siya lang natin guys. Ako talaga gusto ko yung kahit saan niluluto ko yung baboy at saka yung manok. Sinasangkot siya ko pagka ako ay nagluluto sa kanila. Hindi agad-agad ako naglalagay ng water. So ayan. Napakabilis lang lumambot ng ating pork. So naglagay ako dyan ng 1 cup na pork ay ng water. So ayan, tama na yan. Kasi maglalagay pa tayo ng dugo ng baboy. So, ayan. And then, pagka malambot na yan, ilalagay na natin yung ating paminta para medyo may rin. Then, yung ating sugar. Optional lang po ang sugar, yung brown sugar para mabalanse po yung ating pagluluto. Yung lasa po ng ating niluluto. So, naglagay tayo ng salt, iodized salt, and then, kung kulang pa yan, ay mag-add na lang po kayo ng iodized para mas malasa yung inyong luto.
So, ayan. Naglagan na tayo dyan ng sangkap. Then, palalambutin na natin siya ulit. Ayan. So, nakikita nyo naman guys na masyado siyang malambot na. Naglagay tayo dyan ng laurel. Dahon po. Ayan. Napakabango nito guys habang niluluto ko. Sabi nga ng husband ko ay ang bango-bango niya. Hindi ko alam kung ako mabango o yung niluluto ko. So, diba? Ayan, naglagay ako dito ng magic sarap. Ayan. Para lalong tayong mas sumarap. Hindi lang mabango, mas masarap pa. Charot lang. Ayan. Ito yung magic sarap na nagpapasarap lalo sa ating mga niluto. Ayan. Haluin muna natin siya. And then, hintayin na lang natin siya na kumulo ng kaunti. Diba? Kasi, hindi pa masyadong kumukulo yung ating niluluto. So, parang gisa-gisa lang din. Ang pagkakaiba lang nito ay nag-add ka ng dugo ng ng baboy. Diba? Pag dinuguan. So, ayan guys. Pag lumambot na to, ay siguradong malapit na siya. Ayan. Nakikita nyo naman, maglalagay tayo dito ng suka. Ayan. Huwag natin guys nahahaluin ang suka kasi mahihilaw yung suka natin. So, ilagay na natin yung ating sili. Ayan. Naglagay ako ng siling haba. Ayan. Maraming sili kasi mas masarap maraming sili. Ayan. So, hintayin lang natin siyang maluto, yung ating suka. Then, pwede mo nang ilagay yung ating, yung dugo ng baboy. So, ayan. Damihan natin, guys, para marami ang sabaw. Ayan. So, habang niluluto natin siya, guys, huwag natin siyang titigilan na haluin. Alam niyo ba kung bakit? Kasi pag nilagay nyo yung dugo, tapos inano nyo na lang, sinayaan nyo lang siya dyan na magkulo. So, mamumuo siya. Diba? Mamumuo. Kaya, pagkalagay ko ng dugo, halo na talaga ng halo. Ayan. Medyo na siya. Pero, sasalain nyo guys yung dugo na bago nyo ilagay dyan sa ating niluluto. Sasalain nyo naman guys para wala yung mga buo-buo ng dugo. So, ayan. Luto na yan. Kasi, mabilis lang naman siyang maluto yung dugo. Kaya, napakabilis din ng ating pagluluto. Ayan. Luto na yan. At, tinitimpla ko na rin yan ng ating magic sarap bago natin nilagay yung ating dugo ng baboy. Yun. Ayan na nga guys. Luto na to. Ayan. Luto na yan. At mayroon ako ditong taster, yung husband ko guys. Siyang tumikim nito. And then, yan na. Luto na yung ating dinuguan. Ayan. Sana nagustuhan nyo guys yung ating niluto ngayong gabi, ngayong umaga at ngayong tanghalian. Yung ating dinuguan. O, ayan guys. Yung mahilig kumain ng dinuguan, nandito na yung ating lutong ulam. So, ayan. Puto. Yung iba guys, kumakain with puto. Ayan. Thank you so much. Thank you for watching. Bye!